Mga fans na dismaya sa Timberwolves. Mas may maibigay pa sanang magandang laban ng Warriors kung hindi lang na-injury si Curry at Draymond Green nagreklamo na sa posisyon bilang center. May sinadjust. Matapos nilang tanggalin ang Golden State Warriors sa second round ng playoffs, ang Minnesota Timberwolves ay naiwang kahiya-hiya sa Game 5 matapos silang matalo at mapanood ang Oklahoma City Thunder na umabante sa NBA Finals. Sa harap ng elimination sa kanilang home court, hindi binigyan ng Timberwolves ang kanilang sarili ng pagkakataon sa isang nakakakilabot na first half kung saan maging ang mga tagahanga ng Warriors ay lalong nadismaya sa naging kapalaran ni Stephen Curry at ang injury niya sa hamstring. May mas malakas sana ang naging laban ng Warriors laban sa Thunder. Ang Minnesota ay nakapagtala lamang ng 9 na puntos sa unang yugto at kabuuang 32 sa first half matapos silang maiwan ng 33 puntos sa loob ng 24 na minutong laro kung saan mas marami pa silang turnovers kaysa sa mga naipasok na shooting. Nagpakita ng kaunting paglaban ang Timberwolves sa third quarter ngunit huli na ang lahat dahil sa isa na namang 34 na puntos na performance mula sa MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na siyang nagtulak sa Thunder sa 4-1 series win at pag-abante sa finals sa unang pagkakataon mula noong year 2012. Bagamat magiging malalakas na paborito ang OKC laban sa Golden State, mahirap hindi maisip na mas matindi sana ang naging laban kung ang Warriors ang nakaharap ng Thunder sa Game 5 at sa kabuuan ng Western Conference Finals kaysa sa ipinakita ng Timberwolves. Mas lalong nakakainis ang injury ni Curry na naglaro ng 13 minuto lamang sa Game 1 laban sa Minnesota bago tuluyang bumagsak at hindi na nakabalik sa natitirang mga laro ng serye. Nawalan ng armas ang Warriors nang wala ang kanilang 2 beses na MVP na talo sa 4 na sunod na laro habang si Curry ay walang magawa sa gilid ng court. Inaasahan na sana ang 37 taong gulang na si Curry ay makakabalik para sa posibleng Game 6 ngunit ang pagbagsak ng Timberwolves laban sa Thunder ay lalo lang nagpalala sa pagkadismaya ng Golden State fans sa kawalan ng kahit isang panalo nang wala ang kanilang franchise superstar. Mahirap man sabihin kayang patumbahin ng Warriors ang malinaw na pinakamahusay na team sa West pero nanalo sila sa 2 sa 3 laro laban sa Thunder noong regular season. Particular na si Curry ay may napakahusay na record laban sa OKC sa mga nakaraang taon. Ang 11 beses na All-Star ay may average na 29.6 points, 6 rebounds at 6.5 assists. Sa kanyang huling 10 laro kontra Thunder habang may shooting percentage na 50.5% sa kabuuan at 50% from the 3-point range sa higit 12 pagtatangka kada laro. Sa huli, hindi ito naging taon ni na Curry o ng Warriors at karapat dapat lamang ang Thunder sa kanilang pwesto sa finals matapos manalo ng 16 na laro na higit sa kahit sinong Western team noong regular season. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? May mas laban pa kaya ang Warriors kontra OKC? Sa ibang balita naman, ang star ng Golden State Warriors na si Draymond Green ay handang gawin ang lahat para manalo. Ngunit kahit ang isang kasing kompetitibo niya ay kinailangang aminin na dapat nang kumuha ng bagong starting center ang prangkisa. Isa itong nakakagulat na pahayag na may malalim na paliwanag mula sa isa sa pinakamahusay na undersized center sa kasaysayan ng NBA. Sa edad na 35, kinikilala na ni Green ang realidad ng kanyang pakikipaglaban sa Father Time at ang pangangailangang magkaroon ng tulong sa loob, interior. 4 na beses nang nagkampiyon si Green bilang de facto center sa iba't ibang bersyon ng tinaguriang death lineup ng Warriors. Bagamat 6 feet 6 inches lamang ang tangkad niya at 230 pounds ang timbang, hinarap niya ang hamon ng pagbabantay sa mga mas malalaki at mabibigat na kalaban at kadalasan ay matagumpay siya. Sa isang kamakailang episode ng The Draymond Green Show kasama si Baron Davis, ipinaliwanag ng former Defensive Player of the Year kung gaano kahirap ang pisikal na responsibilidad ng pagiging center. Playing the 5, mahirap at palagi akong game dyan, tatanggapin ko ang hamon. Pero mahirap makipagbuno gabi-gabi sa mga taong mas mabigat sa akin ng 60 hanggang 80 pounds. At mas matangkad pa ng 4 na pulgada, 6 na pulgada, 7 na pulgada, nakakapagod. At kadalasan sa akin, napapansin ko ang epekto nito. Maganda pa katawan ko sa unang half kaya ang jump shot ay maayos. Pero pagdating ng second half, pagkatapos ng matinding pagbabantay at pag-anchor sa depensa, hindi naiintindihan ng mga tao kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pag-a-anchor sa defense. Muling iginiit ni Green na handa siyang gawin ang lahat para manalo ang Warriors,
Pero idinagdag niyang naniniwala siyang dapat nang kumuha ang koponan ng mas maayos na center. Sang-ayon ako kay Steve Kerr. Kung makakakuha tayo ng ibang starting center at kung dumating ang punto na kailangan kong maging center ulit, ayos lang. Pero mabigat ito. At habang tumatanda ako sa liga, lalo lang itong humihirap. Dapat tandaan na malinaw ang sinabi ni Green na handa siyang gawin anuman ang kailangan ng Warriors, ngunit kailangang igalang ang pisikal na epekto sa kanyang katawan ng paglalaro bilang center. Draymond Green sa ideya ng bagong starting center para sa Warriors, mahirap tukuyin ang eksaktong posisyon ni Green dahil madalas siyang naglalaro kasama ni Trayce Jackson-Davis o Kevin Looney noong 2024-25 season. Pareho silang natural na centers, ngunit hindi tradisyonal ang kanilang mga papel sa sistema ng Warriors. Madalas pa rin si Green ang naaatasang bumantay sa mga star caliber na centers, kahit na may malaking advantage sa sukat at timbang ang mga ito. Halimbawa, si Nikola Jokic ay mas matangkad ng 5 pulgada at mas mabigat ng 54 na pounds. Gayunpaman, si Green pa rin kadalasan ang nagbabantay sa 3-time MVP. Si Alperen Sengun naman ay may parehong tangkad na kalamangan at 13 pounds na lamang sa timbang. Sa kabila nito, binantayan ni Green si Sengun sa 189.8 partial possessions in first-round series versus Houston Rockets at 61.8 partial possessions for Steven Adams na mas mabigat sa kanya ng 35 pounds. Hindi pa dyan natatapos dahil binantayan din ni Green si Rudy Gobert na mas matangkad ng 8 pulgada at mas mabigat ng 28 pounds sa 80.3 partial possessions in second round. Karaniwan na ito para sa isang manlalarong palaging kailangang humanap ng paraan upang bantayan ang mga kalabang dapat ay kayang-kaya siyang dominahin. Draymond Green, pisikal na epekto ng pagiging undersized 5. Dahil dito, mahirap sisihin si Green kung naniniwala siyang makabubuti sa Warriors ang pagkuha ng bagong starting center. Sina Jackson Davis at Looney ay may maayos na kontribusyon, ngunit wala sa kanilang dalawa ang naglaro ng higit sa 10 minuto kada laro sa 2025 NBA Playoffs. Ang pagkakaroon ng center na kayang harapin ang mga pisikal na hamon ng kahit 25 minuto kada laro ay makakapagbigay ng malaking pisikal na ginhawa kay Green. Ang problema ay hindi ganoon kadaling makahanap ng tamang player. Kailangan ding isaalang-alang ang skill set dahil si Green ay may career 32.0% shooting from long range, at maaaring kailangan niya ng floor spacing na kasama upang maging epektibo ang fit. Maaaring may punto si Green nang sabihin niyang mas epektibo ang kanyang jump shot kapag hindi pagod ang kanyang mga binti, na nangangahulugang ang tamang center ay maaaring makatulong sa kanya na mapanatili ang efficiency. Anuman ang hakbang ng Warriors, malinaw na ang ultimate team player ay hayagang humihiling sa prangkisa na bawasan ang pisikal na bigat na dala niya bilang kanilang pangunahing center. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.